Mag-start na po tayo. Praise the Lord. Tayo po ay mag-pray. Lord, maraming salamat. Kumbrang zigibidirahanga. Bukas ang aming mga isip para maipasok ang mga kapahayagang tinapos ng Panginoong Yesus na pagpapala naming lahat at ng aming pamilya. Salamat po. Lahat ng sakit o simptomas ng sakit pinapalayas namin sa lahat ng katawang merong sintomas nito. At sa oras na ito, dinideklara ko ang lahat ng bahagi ng inyong katawan, loob at labas, malusog na, magaling na. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko na maiintindihan niyong mabuti ang katotohanang pagliligtas at pagpapatawad ng Panginoong Yesus sa lahat ng ating mga kasalanan ay tinapos niya para sa inyo. Dinideklara kong maiintindihan ninyo na si Jesus ay yung Diyos na nagkatawang tao para mapatawad at bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, sabay-sabay, basahin natin. Alam niyo ba na meron tayong misyon? Tingin po kayo sa akin, kayo ay may misyon, ako ay may misyon. Lahat ng sasampalataya kay Lord Jesus ay merong misyon. Baka nakakalimutan nyo. Anong tawag sa misyon na yan? Basa! Mission possible. Sabihin nyo, mission possible. Sabi ni Jesus sa Matthew 24, verse 14, ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos ay ipapahayag sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao, at dadating na ang wakas. And this gospel of the kingdom shall be preached unto all nations. Then the end will come. Amen po ba? So tayo ho ay may misyon. Baka ho, matapos na ho, kunin na tayo ni Lord, dumating na ho yung wakas, wala pang nakakagawa ng mission sa atin, ha? That is our mission. Amen. At yung mission natin, possible. Kasi yung mission na yan, tinapos na ni Jesus, kailangan na lang nating ipagdaldal sa maraming tao. Tingin po kayo. O, tingin po kayo, gusto nyo makilala yung Diyos? Taas ang kamay ng gusto makakilala sa tunay na Diyos. Sabi dito, siya, itong Diyos na ito ay mahahayag sa dakong panahon. Itong Diyos na to, siya lamang ang pinagpala at makapangyarihan. Itong Diyos na to, ang tawag sa kanya, basa, may kulay, Hari ng mga hari at so ito yung Diyos, ha? Next. Siya lamang ang hindi maaring mamatay. Naninirahan sa liwanag na hindi malalapitan ng sinuman. Itong Diyos na to ay buhay at buhay na walang hanggan at hindi mamamatay. Namatay lang siya kasi nagkatawang tao, kasi ililigtas yung tao. Saan daw siya nakatira? Basa. Hindi ko kayo marinig. Basa. Saan siya nakatira? Oh, sa liwanag na hindi malalapitan ng sinuman. Next. Walang sinumang nakakakita sa kanya ni makakakita sa kanya. Itong Diyos na to, na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, na hindi maaring mamatay, naninirahan sa liwanag na hindi malalapitan ng sinuman. Wala akong makakalapit. Wala ring sinumang nakakakita o makakakita. Sumasa kanya ang karangalan at kapangyarihan. Walang hanggan siya nawa. Tignan niyo po, ha? Hindi nakikita. Paano natin nakita? Paano ngayon yung Diyos na hindi natin nakikita? Next. Kaya ho ginawa ng Diyos. Sabi dyan, nung simula, in the beginning was the Word. Pag sinabing was, past tense.
nakaraan na. Nung simula ay yung salita, at yung salita ay kasama ng Diyos, at yung salita ay Diyos. He was in the beginning with God. All things were made. Past tense lahat, past tense. Through Him. Without Him, nothing was made that was made. So, nung simula, bago yung simula, in the beginning was, yung salita kasama ng Diyos, yung salita ay Diyos, yung hindi nakikita, walang makakakita, walang makakalapit. Nandiyan po mo kayo? Lahat dito sa Diyos na to, ginawa niya ang lahat para sa Kanya, walang bagay na nalalang na hindi nalalang dahil sa Kanya. Next, verse 14. And the Word, who is God, who was with God, became flesh. Yung Diyos na hindi pwedeng lapitan, yung Diyos na hindi pwedeng hawakan, yung Diyos na nakatira doon sa lugar na hindi pwedeng puntahan, yun yung Diyos, yung salita, nagkatawang tao. Yan po si Jesus. And the Word became flesh and dwelt among us. Nakita namin ang kaningningan niya. Yung kaningningan ng only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang ibig sabihin ng begotten, galing po sa salita na Greek, monogenes. In the place, in like the character, like the person of God the Father. Punong-puno ng biyaya. Amen. Kung gusto niyong makita yung Diyos, hindi mo siya makikita sa Quiapo, hindi mo siya makikita sa bato, sa semento, sa kahoy. Makikita mo siya sa salita ng Diyos. Siya si Jesus na nagkatawang tao, hindi nagkatawang bato, hindi nagkatawang kahoy, nagkatawang ulit. Sabihin niyo 3 beses, nagkatawang, nagkatawang, nagkatawang. O lahat ng bato, lahat ng kahoy, lahat ng ginto, lahat ng pilak, lahat ng tanso, hindi yung Diyos. Sino yung pastor? Abe, ewan ko. Basta kilala kong Diyos. Hindi pa nakikita, hindi nahawakan. Nagkatawang? Bakit nagkatawang tao? Kasi yung tao nagkasala. Kailangan yung Diyos iligtas yung tao. Kaya yung Diyos naging tao. Sabi ng Romans 4:25, Jesus was delivered to death for our sins, was raised to life for our justification. Amen ba? O, tingnan niyo sa verse 18. No one has seen God at any time. Walang nakakakita sa Diyos. Hindi nakita ni Moses si Lord. Hindi nakita ni Abraham si Moses, si Lord. Sa Lumang Testamento, wala pang nakakakita sa Diyos. Basa. The only begotten Son, monogenes, yung kaeksaktong person. Yan po ang ibig sabihin. Who is in the bosom of the Father. He has declared, ibig sabihin, ezegomai, to make known Him. Pinakilala ni Jesus sino yung Father. Pinakilala ni Jesus yung Diyos. Pag hindi mo kilala si Jesus, hindi mo kilala ang Diyos. Pag hindi ka nanampalataya kay Jesus, hindi ka nananampalataya sa Diyos. Pag hindi ka nananampalataya kay Jesus, hindi ka maliligtas. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. O, next. Sabi ni Jesus, tingin po kayo sa text. Sabi ni Jesus, Jesus said to him,
Kausap niya yung mga disciples, kausap niya si Philip, yung kanyang disciple. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, the life. Ako yung daan. Ako yung katotohanan. Ako yung buhay. Si Jesus, pinakilala niya yung sino ba yung Diyos. Tapos, no one comes to the Father except through me. If you have known me, pag kilala niyo ko, you would have known my Father also. Pag kilala niyo ko, kilala niyo din yung Diyos. From now on, you know Him and have seen Him. Sabi ni Jesus, pag kilala niyo ko, tingin kayo sa akin. Pag kilala niyo ko, kilala na din yung Diyos Ama. Ngayon, kilala niyo na ako. You know Him, nakilala niyo na yung God the Father. At nakita niyo na yung God the Father. Sino yung God the Father? Sabi ni Jesus, ngayon, pag kilala niyo ako, kilala niyo rin yung God the Father. Ngayon, kilala niyo na siya, nakita niyo na siya. Sabi ng verse 7, Philip said, sabi ni Philip, makinig po kayo mabuti, importante na malaman niyo yung Diyos kasi pag nalaman niyo yung Diyos, merong kapatawaran ng kasalanan, merong buhay na walang hanggan, may kaligtasan, merong buhay pag nakasama ng Panginoon habang buhay. O, sabi ni Philip, Lord, ipakita mo, ang kulit ni Philip. Lord, ipakita mo sa amin yung Father, okay na, ayos na, wala na tayong pinag-usapan. Kasasabi lang ni Jesus, di ba? Pag nakita niyo na ako, nakita niyo na siya, di ba? Sinabi ulit ni Jesus, have I been with you so long, and you have not known me, Philip? At tinatanong ni Philip yung Father. Sabi ni Jesus, ang tagal-tagal mo na akong kasama, hindi mo pa kilala. Ano ba, nagmamind twisting ba si Jesus? Tapos sabi ni Jesus, tingin, He who has seen me has seen the Father. Pag nakita niyo na si Jesus, nakita niyo na yung Diyos. Paano mo sasabihin, show us the Father? Nandiyan po ba kayo? Wala pa nakakita sa Father. Wala pa nakakita sa Diyos. Ito na yung Diyos. Yung Father, nagkatawang tao. Ang tawag sa Kanya, Jesus, Son of God. Ang ibig sabihin ng Son of God, yung divinity bumaba sa humanity. Yun po ang ibig sabihin. Yung Diyos, nagkatawang tao. Yun po ang tawag. Kaya tawag kay Jesus, Son of God. Amen. O, basa ulit yung may kulay. Para kahit pa paano, pag-uwi nyo, meron na kayong nabasa. May ililibing sa utak nyo. 1, 2, 3. Ano ba? Nagloloko ba si Jesus? Mga naghahanap pa kayo ng ibang Father. Naghahanap pa kayo ng ibang Diyos. Sabi ni Jesus, nakita mo ako. Nakita mo na yung Diyos. O, next. Tuloy-tuloy. Tanin niyo po. Verse 10. Ganyan magbasa ng Bible, ho. Oh, basa, verse 10, babasahin ko. Do you believe that I am in the Father? Sabi ni Jesus, naniniwala ba kayo na yung Diyos, yung Ama, nasa akin? At yung Ama and the Father, naniniwala ba kayo na ako ay nasa Ama at yung Ama ay nasa akin? Naniniwala na ba kayo na pag nakita niyo ako, nakita niyo na yung Ama? Naniniwala ba kayo na yung Ama ay nasa akin, yung ako ay nasa Ama? Pag nakita niyo ako, nakita niyo yung Ama, at nakita niyo yung karakter ng Ama. Amen po ba? Kaya natuto tayo sa religion natin, di ba? In the name of the... Ito. Mali! Yung Father. Ito ba yung Father?
Di ba yung Father hindi nakikita? Pag nagganong ka na, hindi mo kilala yung Father. Pag sinabi mong Son, that, in the name of the Father, the Son, ha? Ito ba yung the Son o si Jesus, yung the Son? Mali na lahat. Mali na yung paniniwala mo. Oh, si Jesus yung nagsisalita dito. The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the work. Sabi ni Jesus, yung sinasabi ko sa inyo, hindi lang ako nagsasabi niya, kundi yung tatay, yung Father, yung Diyos na nasa akin. Ulit, pag nakita niyo ako, nakita niyo na yung Father. Eh bakit, Pastor, si Jesus andyan, tapos nasaan yung Father? Nasa kanya yung Father. Tandaan niyo po, yung Diyos ay makapangyarihan kasi wag natin ilagay sa utak natin. Yung Diyos makapangyarihan, pwede niyang gawin lahat. Kung paano niya i-present yung sarili niya, magagawa niya. Diyos siya, Diyos. Ang problema sa atin, tayo mga tao, pinipilit natin ilagay sa utak natin yung Diyos at gusto mo, i-explain mo yung Diyos sa utak mo. Eh, wala ka, hindi mo kaya i-explain yung Diyos. Hayaan mo yung Diyos mag-explain sa sarili niya at makinig ka, manampalataya ka sa explanation ng Diyos. Huwag yung kinagisnan mo, pinanganak ka, diyan ka lang mamamatay. Mamamatay ka talaga dyan. Hindi ka maliligtas. Hindi lahat na nagsisimba kilala si Jesus. Lalo na dito sa church na to. Pag wala kayong panahon makinig, para lang kayong bumisita sa simbahan na ito. O tingin, verse 11. Kaya buong kwento binasa ko sa inyo. John 14, 6 to 11. Buong kwento yan, buong context. Sabi ni Jesus, maniwala kayo sa akin na ako ay nasa Ama. At yung Ama, nasaan? Nasa langit. Nasa akin. O maniwala kayo sa mga ginagawa ko. Yung mga himalang ginagawa ko, hindi ko yung ginagawa na ako lang. Ginagawa yan ng Ama na nasa akin. Pag nakita niyo ako, nakita niyo yung Ama. Nandiyan po ba kayo? O, sabi ni Jesus, Colossians 1:14 na lang. Kay Jesus, meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ano yung katubusan? Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Basa, the forgiveness of sins. Ang kabayaran ng kasalanan ay pananampalataya kay Jesus na nagbubo ng dugo para sa kabayaran ng ating kasalanan. Amen po ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay katubusan ng pagbububo na ginawa ni Jesus. Binubo niya ang kanyang dugo para sa kabayaran, kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi pagsamba sa mga nakagisnan nating relihiyon at Diyos. Hindi nakakapagpatawad ng kasalanan yon. Ang kapatawaran ng kasalanan ay katubusan sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo ni Jesus para mapatawad ang ating mga kasalanan. So basa nyo, verse 15, sabay-sabay. Sino daw ang imahe ng Diyos na hindi nakikita? Si Jesus. Maraming tao, Panginoon, yung nasa taas. Kaya ligaw ka na. Dumadalangin po kami yung nasa taas. Ligaw ka na, hindi mo kilala yung Diyos. Tapos akala mo yung Diyos, yung nasa pader, yung nasa simbahan ng Quiapo. Akala mong Diyos, yung sineselebrate mo tuwing mahal na araw. Akala mo yung Diyos, yung nilalagay mo sa sasakyan na maliit. Akala mo yung Diyos, yung kinilalagay mo na crucifixion. Hindi yun yung Diyos. Sabi diyan, si Jesus ang imahen ng Diyos na hindi nakikita. Pagkakita mo si Jesus, nakilala mo si Jesus, nakita mo na yung Diyos. Si Jesus, nagtubos, nagbubo ng dugo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Si Jesus, yung Diyos, nagkatawang tao para iligtas ang makasalanang tao. Amen ba? Tingin po kayo. Sabi diyan sa Hebrews chapter 1 verse 3, tingin, God, who at various times, in various ways, spoke
In time past to the fathers by the prophet. Nung unang panahon daw, yung Diyos nangungusap sa mga propeta. Nagre-reveal ng konti-konti sa mga propeta. Ngunit sa huling araw, nangusap na yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the world. O, verse 3, basa, who being and so si Jesus ang kapahayagan ng Diyos na hindi nakikita. Siya yung maliwanag at kaliwanagan ng kaningningan ng Diyos na hindi nakikita. Si Jesus ang express imahin ng Diyos bilang tao. Kaya pag mayroong mga reliyon, sasabihin nila si Jesus sila, alam mo na, peke yun. Kasi yung Jesus, Diyos na nagkatawang, sila, anak sila ng mga nanay nila. Tapos sasabihin nila si Jesus sila. Si Jesus walang tatay, walang nanay. Kasi si Jesus ay Diyos. Pumasok sa tiyan ni Mary. Kaya si Mary ay isang birhen. Pagkatapos, paano ako magkakaanak? Dapat para magkaanak, magtabi si Joseph at si Mary. Sabi, yung banal na espiritu, lulukuban ka. Kaya yung anak, yung bata na nasa tiyan mo na hindi galing kay Joseph, ay anak ng Diyos. Nandyan po ba kayo? Tapos nung pinanganak na si Jesus, nagkaroon na ng mga anak si Mary. 7 ang anak ni Mary. Pero nung nilabas si Jesus, si Mary ay virgin. Pero after, hindi na siya virgin. Naintindihan niyo ba? Pastor, nasa nakasulat yan? Pagbalik niyo na lang, ituturo ko sa inyo. Amen ba? So, si Jesus, ang kaliwanagan ng kaningningan ng Diyos. Si Jesus, ang express imahin ng pagkatao ng Diyos. So, si Jesus, pag sinabing image, hindi ho yan rebulto. Pag sinabing image, hindi yan kahoy ng mga rebulto. Ibig sabihin, express image ng Diyos sa anyong tao. Si Jesus yung express image ng Diyos sa anyong, di ko marinig, anyong tao. Nung umpisa yung salita, kasama ng Diyos yung salita at yung salita ang Diyos at yung salita ay nagkatawang tao. Pag nakita nyo na si Jesus, nakita nyo na yung Diyos. Pag hindi, wala na ho kayong makikita at maiintindihan na Diyos pag hindi nyo nakilala si Jesus. Pag hindi nyo nakilala si Jesus, malayo kayo sa Diyos, hindi nyo kilala ang Diyos. Sabi ni Pablo, si Pablo ang sumulat ng Timoteo, without controversy, great is the mystery of godliness. Ang ibig sabihin ng godliness, paano natin ina-appreciate yung Diyos? Yung paraan ng ating appreciation sa Diyos. Basa, God! Yung Diyos! Nagkatawang tao. Amen. Sa Tagalog, nahayag ito na may katiyakan ang hiwaga ng pagka-Diyos ay dakila. Nahayag sa laman, yung Diyos nagkatawang tao. Yung Diyos nagkatawang tao. Kasi kung hindi magkakatawang tao yung Diyos, walang maliligtas sa tao. Kailangan magkatawang tao ng Diyos para bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? O, tinan niyo po ito. Di ba galing tayo sa verse 16, verse 6 to 11. John 14:6, 11, di ba? Nagpasa na natin yan. Sinabi ko na sa inyo yan. Verse 16. Tinan niyo po. Tingin po kayo. Ganyan magbasa ng Bible. Ang tawag dyan sa Bible, theology, context.
Basahin mo yung buong kwento. Pag sumulat ba sa yung girlfriend mo, babasahin mo lang yung dear, tapos nagmamahal? Tingin, pag may sumulat mo pa sa'yo, babasahin mo lang ba yung Dear Nestor, tapos love. Yun lang babasahin nyo o babasahin nyo yung buong kwento? Siyempre, buo. Sa Dear Ernesto Montes, tapos love. Yung dati mong girlfriend. Love pala ako. Pero nakalagay dito, ayoko sa'yo, galit na galit ako sa'yo, walang hiya ka. Hindi mo binasa yung context. Patapos sabihin ni Jesus, balikan natin ha. Balikan natin. Nakikinig po ba kayo? Sabi ni Jesus, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you have known me, you have known my Father also. And from now on, you know Him and have seen Him. Philip said, Lord, pakita mo sa amin yung Father. Okay na, it's sufficient for us. Sabi ni Jesus. Jesus said, Have I been with you so long, Philip, and you have not known me? Philip, he who has seen the Father has seen me. He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Sabi ni Jesus, I will pray the Father. He will give you another. Sabi nung another, ang ibig sabihin, kaya po yung Bible ini-explain para naiintindihan ng tao. At yung tao dapat nakikinig para naiintindihan nyo. Sabi ni Jesus, isipin nyo, I will pray the Father. Di ba yung Father siya? Right? Sinasabi niya yan bilang tao. Sinasabi niya yung Father, yung Diyos. Kaya may concept ng Father, Son, Holy Spirit. Kasi yung Father, Jesus as Father, create niya lahat. Jesus as Son, bumaba siya nagkatawang tao para iligtas yung tao. Tapos ito yung pangatlo, Jesus as the Holy Spirit para i-born again yung tao. Konsepto ng pagliligtas. Kaya may Father, Son, Holy Spirit. These three, one. Amen ba? Ulit. Parang ako po ay pastor ninyo, di ba? Ang pangalan ng pastor ninyo, Pastor Nestor. Ako, tawag sa akin ng mga anak ko, Daddy. So, Pastor, Daddy. Ang tawag sa akin ni Ate Sel, Sweetheart. Magkakaiba, di ba? Pero isa lang. Ako lang to, no? Pero pastor nyo, Daddy ng mga anak ko. Lover ni Maricel. Pero ako lang to. Si Jesus, Father, Son, Holy Spirit, pero siya lang yon. Tingnan niyo po. I will pray the Father. He will give you another. Alos, the same like, pareho, helper, that He might abide with you forever. Sabi ni Jesus. Verse 17, the Spirit of Truth. Itong the same helper, katulad ko, ang tawag sa kanya, Holy Spirit of Truth. Si Jesus is the truth. Right? Parehas, di ba? Whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him. For He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Sabi, the Holy Spirit will live with you. Hindi ko kayo iiwang orphan and I will come to you. He's referring to Himself. Tingin, si Jesus noon, physical, hindi pa namamatay, limited. Si Jesus resurrected, tapos has come as the Holy Spirit, unlimited. Nandiyan ba kayo? Si Jesus, as physical, kita lang, nandyan lang. Jesus as the Holy Spirit, nakatira na sa atin. Hindi nyo ba alam na ang katawan nyo ay templo ng banal na Espiritu? Pag nanampalataya kay Jesus, si Jesus mananahan sa atin via the Holy Spirit. Kaya sabi niya, I will not leave you orphans. I will come to you. Holy Spirit na pinag-usapan, tapos sabi niya, I will come to you. Next.
A little while longer, the world will not see me no more, but you will see me because I live. You will also live. And that day you will know that I am in my Father, you in me, and I in you. As the Holy Spirit, I will come to you. The Father, Jesus, the Holy Spirit in you. Right? Naintindihan niyo na po ba? Holy Spirit. Sino yung Holy Spirit? Jesus in you, the hope of glory. Naintindihan niyo na po ba? Sa ibang lugar, Father. Father ba to? Father ba to? Son. Son ba to? Jesus is the Son. The Son is the person. The Holy Spirit. Sasama loob ni Holy Spirit yan. Ito lang si Holy Spirit. Dito ba nakatira si Holy Spirit? Sabi ng Bible, di nyo ba alam, nakatira sa inyo yung Holy Spirit? Father, Son, Holy Spirit. Hindi po ako nanga-Alaska o nanga-ano sa... Kasi dati din po ako dyan. Kayo humihipo lang ako, bit ko yan. Nung binata ako. Amen. Nandyan po ba kayo? Oo. Kaya yung Holy Spirit ay si Jesus only. Para malapit na malapit, tumira na sa'yo. Amen ba? Tahimik sila. Sasabihin na naman nila, sakit ng ulo ko, Pastor. Grabe, tinuturo mo sa... Kasi nga, nabuhay tayo. Nabuhay tayo. Lahat ng paniniwala natin kay Lord, tingin po kayo sa akin, nabuhay tayo, paniniwala natin sa Diyos, mali. O, tingnan niyo po ito. So it's written, after Jesus resurrected, binigay na yung Holy Spirit. So it is written, the first man, Adam, become a living being. The last Adam, referring to Jesus, became a life-giving spirit. So, si Jesus, basahin niyo yung kulay green, si Jesus, yung huling Adam, basa. O, sino yung Holy Spirit? Amen. Sino ba yung buhay? Sino ba yung katotohanan? O, sino yung Holy Spirit? Buhay. Sino yung Holy Spirit? Truth. It's all Jesus. Amen ba? Ganyan po pag nagpunta kayo sa church, Bible study, aaralin natin yung Diyos, kikilala natin yung Diyos. Hindi ho kayo pumunta dito, pumunta lang kayo dito, tapos uwi na kayo, tapos tapos na. Ay, at least manalo na ako nakapagsimba. Wala kang alam. Wala kang natutunan. Pag uwi mo sa bahay, ganun ka nung pumunta dito, ganun ka pa rin. Dating yumuyuko ka at nangunguros ka, ganun ka pa rin. Kasi hindi mo naiintindihan eh. Nandiyan po ba kayo? Di po ako galit, nagpapaliwanag lang. O, nung nabuhay si Jesus sa mga patay, nabuhay na siya sa mga patay. Kasi sabi ng mga disciple niya, kala namin ililigtas mo yung bansang Israel eh. O ngayon, namatay siya, ngayon nabuhay siya magbuli. So mali yung paniniwala nila. Sabi ni Jesus sa kanila, oh foolish ones! Yung mga tao hindi kilala yung Diyos, hindi ho galit yung Diyos. Sinasabi niya, mga hangal kayo. Pag hindi nyo kilala yung Diyos, mali ang pagkakilala ng Diyos. Si Jesus nagsabi, oh foolish ones, and it's slow of heart to believe in all that the prophet have spoken. Pag kilala mo si Jesus, sasabi-sabi, pag kilala mo si Jesus sa religion, sasabihin sa'yo ni Jesus, oh foolish ones, and slow of heart to believe in all the prophets have spoken, out not the Christ, na dapat yung Kristo ay bubugbugin, ipapako sa krus, at pagkatapos ililibing,
Pagkatapos ng 3 araw, will enter into His glory. Tapos sabi ni Jesus, beginning at Moses, si Jesus na to, nung nabuhay na magbuli. Beginning at Moses. Pag sinabi ni Jesus, beginning at Moses, Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, at saka Leviticus, 5 libro. Doon sa 5 libro at sa lahat ng libro ng mga propeta, sabi diyan, pinaliwanag ni Jesus doon sa kasulatan, 39 books, Genesis to Malakay, the things concerning Himself. Yung Bible, hindi ito dahil sa religion, paniniwala, kundi si Jesus. Kaya maraming nabaliw, maraming nakulto, maraming naligaw. Pag binabasa yung Bible, hinahanap nila yung magagawa nila at yung paano nila sasambahin yung Diyos. Yung Bible, revelasyon ni Jesus. Yung Diyos na nagkatawang tao, pinako sa krus, binugbog, pinako sa krus, dilibing. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magmuli para sa kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Concerning Jesus. Yan po yung Bible. O, tingin. Kinagabihan, nagpakita ulit si Jesus. Kasi yung mga disciples niya, kasama niya ng 3.5 years, tingin kayo sa akin. Hindi pa rin kilala si Jesus. Tayo dito, hindi attend, pero hindi natin kilala si Jesus. Hindi natin kilala yung Diyos. Sayang naman. Then sinabi ni Jesus sa kanila, kagabihan, nagpakita siya. These are the words, sabi ni Jesus, na sinasabi ko sa inyo nung kasama niyo pa ako 3.5 years. Na lahat ay, all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses. Lahat ng nakasulat sa lumang tipan, sabi ni Jesus. Yan yung sinasabi ko sa inyo nung kasama ko pa kayo, na lahat yon kailangan mangyari. Ako ang magpupulfill lahat niyan. Kaya nga yung Old Testament, yung 39 books, si Jesus, mga hinula. Yung 27 books sa New Testament, si Jesus na yung nag-fulfill. Kaya 66. 39, si Jesus na nakatago. 27, si Jesus nagtapos. Kaya yung Bible is the revelation of Christ's death, burial, and resurrection na tinatawag nating Gospel of Christ or Gospel of Grace. Amen. Inulit niya ulit. The law of Moses and the prophets and the Psalm concerning, hindi po yan concerning ng religion. Concerning me. Sabihin niyo 3 beses. Concerning me. 1, 2, 3. Kasi pag nakita niyo si Jesus, tingin, lahat ang meron si Jesus na tinapos niya para sa iyo, para sa pamilya mo. Pag hindi mo nakita yon, hindi mo mararanasan yung blessing ni Jesus. Then He opened their understanding that they may comprehend the Scripture para maintindihan nila, wow! Si Jesus pala talaga yon. Hindi yung pastor, hindi yung apostol, hindi yung bishop, hindi yung prophet. Then He said to them, sinabi niya sa kanila, nasusulat, thus it is written, thus it was necessary for the Christ to suffer and rise from the dead the 3rd day. Para that repentance and remission of sin should be preached sa pangalan ni Jesus sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem. So pag pinreach mo si Jesus, yung tinapos ni Jesus, yung ginawa ni Jesus, doon sa pangalan niya, may kapatawaran ng kasalanan. Amen. Nandiyan po ba kayo? O, tuloy natin. Verse 48. Sabi ni Jesus sa kanila, kayo ang mga, nakita nyo to ha? Kayo ay mga witness ko ha? Witness ko kayo, sabi ni Jesus. Sabihin nyo sa lahat ng mga bansa na ako yung Diyos, ako yung nagkatawang tao, ako yung nagbayad ng kasalanan ng tao, pinarusahan ako, pinako sa krus, namatay ako, nilibing ako. Pagkatapos sa 3 araw, nabuhay ako magmuli.
para mabayaran at bayaran ang lahat ng inyong kasalanan at lahat ng kasalanan ng tao. I-preach nyo to, sabihin nyo to sa tao. Hindi religion, hindi pangalan ng religion. Sapagkat ang katotohanan ay si Jesus. I-preach nyo to sa lahat. Tapos sabi niya, behold, I send the promise of my Father upon you. Subalit dyan muna kayo sa Jerusalem hanggang kayo ay mabihisan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi niya, wag muna kayong mag-preach. Diyan muna kayo. Tingin. Tingin, ganito ang nangyari. Nabuhay na magbulay si Jesus pagkatapos ng 3 araw. 40 araw, tinuruan niya yung mga disciple. Tingin, 40 days, araw-araw, dinidisciple nila. Dinidisciple ni Jesus. The resurrected Christ. Para maintindihan nila. Tapos sabi niya, pag-alis ko, after 40 days, doon muna kayo. Doon muna kayo sa Jerusalem. Alam niyo kung ilang araw yung 50 days bago, sabi niya, wag muna kayong mag-preach. Wag muna kayong mag-preach hanggat hindi kayo nababalot ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tingin po kayo. Nung nanampalataya kayo kay Jesus, tingin, yung Holy Spirit na binorn again kayo, tumira yung Holy Spirit sa inyo. Yung bautismo ng banal na Espiritu, binigyan kayo ng kapangyarihan. O kumbaga, naliligo na kayo sa presensya ng Diyos. Iba yung born-again experience, iba yung binigyan kayo ng kapangyarihan. Tingin po kayo. So later, sabi ng Mark 14, He appeared to the 11. Kinuwento ni Marcos, si Apostle Marcos. Pagkatapos nito, nagpakita sila. Ito po yung account ni Marcos. Yung binasa ko kanina, account ni Luke. 4 na gospel writer yan. Matthew, Mark, Luke, John. Ulit. Matthew, Mark, John. Pareho silang witness ni Jesus nung namatay at nabuhay na magbuli. Pero iba-iba yung kanilang pagkakagets. Pero parehong pinanggalingan. O sabi ni Marcos, pagkatapos nito, nagpakita siya sa isang alagad habang sila'y nakadulog sa pagkainan. Pinagwikaan niya siya sa kanilang kawalan ng pananampalataya at katigasan ng puso kasi hindi sila naniniwala. Nagpakita na si Jesus, hindi pa rin sila naniniwala. Nabuhay na magbuli si Jesus, hindi pa rin sila naniniwala. Pinagwikaan niya sila sa kanilang kawalan ng pananampalataya at katigasan ng puso. Tingin po kayo, pag hindi kayo naniwala kay Jesus na si Jesus yung Diyos at nagkatawang tao at namatay, nilibing para sa kabayaran ng kasalanan nyo, tingin ni Jesus sa inyo, wala kayong pananampalataya, matigas ang inyong puso. Sapagkat ito ay hindi nila pinaniniwalaan ang mga salita ng mga nakakita sa Kanya na muling nabuhay siya. Tingnan niyo po ito, verse 15. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong salibutan. Sinabihan niya yung mga hindi naniniwala sa Kanya. Humayo kayo. Sinabihan niya yung mga hindi naniniwala. Kayo naniniwala na. Wala pa. Sinabihan niya yung mga hindi naniniwalang disciple. Humayo kayo. Ipangaral nyo sa buong sanglibutan. Ano daw ay ipangaral? Religion o yung gospel? Yung panata o yung gospel? Ano ibig sabihin ng gospel? Yung gospel, si Jesus, na Diyos nagkatawang tao. Binugbog, pinako sa krus dahil sa ating kasalanan. Namatay para sa ating kasalanan. Tapos sa 3 araw, nabuhay na magbuli para ideklara tayong pinatawad at wala nang kabayaran ang ating mga kasalanan noon, ngayon, hanggang sa darating pang panahon. Kay Jesus, binayaran niya lahat ng ating kasalanan. Noon, ngayon, hanggang sa darating na panahon. Para pagdating ni Jesus, ligtas ka. Pagdating ni Jesus, ligtas ang pamilya mo, ligtas ang mga anak mo, kasi sumampalataya sila kay Jesus. Pag religion pa rin yung hawak mo, kapatid, sinasabi ko na sa'yo, mukhaan, hindi ka pupunta sa langit. Mukhaan, sasabihin ko na. Amen po ba?
sinabi niya sa mga hindi naniniwala. Sinabi niya doon sa nirebuke niya mga disipulo, humayo kayo sa buong salibutan. Ipangaral niyo yung Ebanghelyo, the Gospel of Christ, the Gospel of Grace sa lahat ng tao. Bakit? Kasi sabi ni Paul, hindi ko ikinahihiya ang Gospel, ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Tapos sabi niya, ang sino mang sumampalataya. Patingin po kayo, yung sinasabihin niya, mga hindi sumasampalataya pang mga disciple niya. Sabi niya, sino man. Kayo, sino mang sumampalataya. Tingin, sino gusto sumampalataya kay Jesus? Taas ang kamay. Yung hindi tumaas, ayaw nyo. Ulit, sino gusto sumampalataya kay Jesus? Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay pag maliligtas, sino man sumampalataya, kayo sumampalataya na, maliligtas ba kayo o ligtas na? Ligtas na kayo. Pag nanampalataya na kayo kay Jesus, ligtas na kayo. Pag nanampalataya na kayo kay Jesus, meron na kayong buhay na walang hanggan. Pag nanampalataya na kayo kay Jesus, meron na kayong buhay at kapangyarihan ng Diyos. Ang sino mang hindi sumampalataya ay hahatulan na. Ano ibig sabihin? Sino mang hindi manampalataya, hindi ligtas, hindi maliligtas, pupunta sa impyerno. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun. Taas ang kamay, sino gusto pupunta sa impyerno? Siyempre, walang tataas. Pag sinabi ko, sino gusto pumunta sa langit? Tataas lahat. Ay, sinong daan papuntang langit? Bakit religion laging sinisiksik natin sa utak natin? Hindi yung religion. Si Jesus yung daan, si Jesus yung katotohanan, si Jesus yung buhay, si Jesus yung buhay na walang hanggan, si Jesus ang kabayaran ng kasalanan, si Jesus ang kabanalan, si Jesus ang katuwiran, si Jesus ang katubusan. Amen. Sino mang hindi sumampalataya, sinasabihan niya yung hindi pa mananampalataya, kaya hindi niya sinabing, kayo na sumasampalataya. Kasi hindi pa nga sila sumasampalataya. Sa mga, hindi niya sinabing kayo, mga disipulo. Hindi sila sumasampalataya. Nire-review ka ni Jesus, di ba? Sabi ni Jesus, sa mga sumasampalataya ay susunod ang mga tandang ito, hindi tandang na panabong. Yung tanda ng kapangyarihan. Kaya nga mission impossible. Pag tinanggap mo na si Jesus, pag pinis mo si Jesus, susundan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Sino man sa mga sasampalataya, the signs will follow those who believe. Ito yung mga tanda na susunod sa mga taong nananampalataya kay Jesus. Magpapalayas kayo ng demonyo, hindi kayo palalayasin ng demonyo. Magpapalayas kayo ng demonyo. Amen. Magsasalita kayo ng bagong wika. You speak in tongues. Kumburang sikibidarang sa kabadaramahandi. Pagkatapos noon, pagtapos yung magsalita ng ibang wika, makadampot man kayo ng ahas. Sino mang uminom ng lason, malason man kayo o lasunin man kayo, hindi kayo mamamatay. Kulamin man kayo, lasonin man kayo, dumating man ibig sabihin ng ahas dyan, hindi yung totoong ahas. Yung ahas ay yung mga katuruan na yung Diyos, ito yung Diyos, yung panata, ganito, hindi kayo maloloko niyan. Amen.
kulamin man kayo, lasunin man kayo, may magplano mang patayin kayo, hindi kayo mamamatay. Pag may babaril sa inyo, lilikulan yung bala. Nandyan po ba kayo? Merong isang sundalo sa Vietnam War, nakikipagbaril sila. Totoo story. Lahat ng kasama niya namatay, siya may tama. Pero hindi siya patay. Kasi yung nanditong bulsa niya, ang laman Bible, doon tumama yung bala. Patay lahat, minasakir yung... Amen ba? Tingin. Hindi sila mapipinsala niyaon sa anumang paraan. O tingin. Pag hindi, yung nananampalataya, ipapatong ng mananampalataya yung kamay niya. Basahin niyo po. Ang daming Christian na mananampalataya, hindi pa ginagawa yan. Akala niyo si pastor lang. Kailan kayo huling nag-pray sa may sakit? Taas ang kamay. Kailan? Ako, kailan yun, Ate Roda? Nasa si Ate Roda? Kailan? O, nung Webes. Nung Biyernes. Huli ako nag-pray sa may sakit. Nilayan ko, Biyernes. Kayo? Di ba wala? Pag tinanong ko kayo, kailan kayo huling nagkasakit? Ang dami tataas niyan. Dapat hindi kayo magkakasakit. Sinasabi ko, dapat wala kayong sakit. Ulit. Sinasabi ko, dapat wala kayong sakit. Dahil yung mga kamay nyo, kayong nananampalataya kay Jesus, kayo, pag may sakit yung anak nyo, ipatong nyo yung kamay. Huwag nyo munang itakbo sa ospital. Patong nyo yung kamay nyo, mag-pray in tongues kayo at sabihin nyo, anak, sa pangalan ni Jesus, magaling ka na. Yung sakit ng tiyan na yan, pinapalayas ko. Yung sakit na ganito, pinapalayas ko. Sa pangalan ni Jesus. Papatong nila ang kanilang mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Ipapatong nyo ang inyong mga kamay sa mga may karamdaman. At yung may karamdaman, mamamatay o bubuti? Bubuti sila. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Tingin po kayo, si Pastor Nestor, hindi ako titigil hanggat hindi nyo magagawa yan sa inyong mga buhay. Kasi yan po ang katibayan na nananampalataya kayo kay Jesus. Mai-express ninyo. Ligtas kayo, pero kailangan maranasan ninyo yan. Amen ba? Amen. Tingin. Kaya nung nag-assemble sila Peter, after 50 days, pag ibig sabihin ng Pentecost, sabihin nyo Pentecost. Pente, galing pa sa salitang 50. After 50 days, umakyat na si Jesus. Binautismuhan sila ng banal na Espiritu. Lahat sila nagsalita ng iba't ibang wika. Tingin, si Peter, unang tayo, nag-preach po regarding Jesus. Pinreach siya si Jesus. Kakat ko na po ha, sa haba niyan. Kasi parang ayaw niyo na eh. Tutuloy ko na next week. Pagtayo ni Peter, nag-preach si Peter. Nung nagsalita siya ng ibang wika, rapasika, padaraba, kandalaba, sandaraba, kanda. Sabi ng mga tao, lasing bato, mga lasing bato. So tumayo si Peter. Nag-preach si Peter. After ng preaching ni Peter, first time nag-preach si Peter, napuspos siya ng banal na Espiritu. Ilang libo yung na-born again. Basa, yung kulay sa baba. 1, 2, 3. Tingin. Practical po sa inyo sa bahay lang. Hindi pa kayo mag-pray at mag-Bible study, kami pa. Pagbigyan nyo lang para maligtas yung mga
kamag-anak ninyo. Amen ba? O pag may sakit sa inyo, kayo, pag-pray nyo sila para maniwala sila. Amen ba? Nandyan po ba kayo? So, yung atin, mission possible, lahat magagawa natin the moment we believe in the Lord Jesus Christ. Amen ba? Tayo po ay manalangin. Pinagpala po ba kayo? Let's pray, let's pray, let's pray. Manalangin tayo sa banal na Espiritu, Rambasinga Darabahande. Kondarang Zigibidaraba, Kandarabasika Darabakanda. Meron po dito bagong-bago yung naiintindihan nyo. Sinasabi ng Diyos sa inyo, gusto ng Diyos, matutunan nyo yung Diyos, makilala nyo yung Diyos. Kaya dinideklara ko na lahat ng paniniwala nyo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay maalis lahat sa inyong isip. Yung matigas na pananampalatayang yan, dinideklara kong nalusaw sa inyong isip, sa inyong baling tataw. Dinideklara ko ang inyong utak, kaalaman, ay ma-reconnect sa Panginoong Jesus upang kayo, ang inyong buong pamilya, ay makaranas ng kaligtasan at proteksyon ng buhay. Oh, hallelujah! 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 Yang sa isip ninyo na walang belief, unbelief, tinatanggal ko sa inyong kaisipan, maging katigasan ng puso, inuutusan kong lahat na lumaya sa inyong personal na katawan. At sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko ang tunay na pananampalataya ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus ay maghari, mamuhay sa inyong isip at sa inyong pagkatao. Sa pangalan ni Jesus. Anumang simptomas ng sakit, mga simptomas ng sakit sa anak ninyo na nakikita nyo, pag nilalagnat, tinatrangkaso, inuubo, at para bang lagi na lang nangyayari sa mga anak ninyo, lahat yan, pinapalayas ko sa buhay ng inyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko ang kumpletong kalusugan ng inyong mga anak. Maging sa inyo na mayroong pabalik-balik ng sakit, mayroong mga dysmenorrhea, mga pananakit, mga sakit ng mga kadalagahan, mga babae, dinideklara kong lahat mula sa ugat ng mga sakit ng dysmenorrhea, pinapalayas kong lahat sa inyong katawan. Dinideklara ko sa pangalan ni Jesus, hindi nyo na mararanasan ang mga yan. Maging meron sa inyo, every month, dumadating, sumasakit ang inyong isip. Mayroon kayong migraine. Ang tawag dyan, migraine. Mula sa ugat ng sakit o simptomas na yan sa inyo, hindi nyo na mararanasan yan. I expel that sickness, that infirmities in your head. In Jesus' name, in Jesus' name. Merong palpitation ng puso, palpitation of the heart. I rebuke you upon the life of God's people. In Jesus' name. Meron sa inyo, naninigas yung mga daliri, naninigas, that high blood pressure, that symptoms of high blood pressure, that symptoms of heart attack, I rebuke it in your life. I rebuke it in your life. Merong mga ugat na patay na sa parte ng katawan nyo, nagmamalfunction ang bahagi ng katawan nyo. I rebuke that symptoms and I declare, yung ugat na yan, mabuhay at dumaloy ang mga fresh na dugo mula sa inyong puso. Diyan sa ugat na yan, I declare, yung ugat na yan ay free from blockade. All the blockade of fats, nor anything that block that veins be released. And that day, like, dinideklara ko yung ugat na yan, be functioning well. Yung ugat sa paa, yung ugat sa kamay, yung ugat na nakonekta sa inyong dugo, yung ugat na nakonekta sa inyong puso, I command, I decree that to be healthy, that
minds will be restored. Alive! In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Lord, maraming salamat sa inyo po namin binabalik ang kapurihan. Dinideklara ko sa lahat ng pamilya ng Gospel of Christ Church, maging masaya silang makinig ng iyong salita, maging excited silang makinig ng iyong salita. Lahat ng Gospel of Christ Church family, dinideklara ko, magiging excited, happy, passionate to hear the gospel of Christ. In Jesus' name, tinatanggal ko sa kanila ang pag-ibig sa pera, pag-ibig sa lahat ng nasa mundo. Dinideklara ko that they will be passionately in love with Jesus. Tinatanggal ko sa kanila ang lahat ng pride, self-righteousness. Dinideklara ko sa kanila yung righteousness ni Jesus. Dinideklara ko sa kanila si Jesus ang buhay nila ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi na Amen.